Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Naalala ko pa nung umalis sila kuya. Madaling araw yun. Gising na ako nun. Pero nakakatamad bumangon. At saka di naman alam nila kuya na gising na ako. Kaya ayun, nung umalis sila, nakasilip lang ako sa bintana. Tapos tawa ako ng tawa kasi naman kitang-kita ko kung paano sila hinabol nung asong gala na humabol din sa akin nung bumili ako ng pandesal. Kaya eto, nung makalis na sila kuya, tahimik na naman sa bahay. Wala na naman ako makausap, pero okay lang. Kasi naman, lagi akong inuutusan ni kuya. Subalit, mabilis lang talaga ang paglipas ng mga araw. At eto, isang tulog na lang kaarawan ko na. Kaya naman, maaga talaga akong natulog. Kaya eto, maaga din akong nagising. Subalit pagkagising ko, aba, si Alec at Kuya Enzo, nasa tabi ko na. Di ko man lang naramdaman na dumating sila. At mukhang napakahimbing ng tulog nila. Kaya eto, bumangon na ako. Paumaga na kasi. Kaya iniwan ko na sila sa kama. At nagtungo na agad ako sa bag ni Kuya na nakapatong doon sa may gilid sa sahig. Siyempre, hinanap ko kung may regalo siya sa akin. At eto, habang naghahalongkat ako sa bag ni Kuya, nakita ko na may regalo nga siya sa akin. Napaka-sweet talaga ni Kuya Enzo ko. May regalo eh. Pero may napansin ako. Kasi naman, doon sa isang paper bag, may nakita akong regalo. Siguro eh para sa akin yun. Ano kaya yun? Medyo malaki eh. Naku naman, baka kay Alec galing yun. Nakaka-excite naman. Kaya eto, sinilip ko ulit sila Kuya Enzo at Kuya Alec sa kama. Natatawa na lang ako sa kanilang dalawa. Magkayakap na eh. Kaya eto, iniwan ko na sila at nagtungo na ako sa kwarto ni Papa. Kasi naman, sabi ni Papa, maaga daw kaming pupunta sa palengke. Pero paglabas ko lang sa kwarto, nakita ko na agad si Papa, bagong ligo. Nagmana talaga ako kay Papa. Dakila din. Pero bakit kaya si Kuya Enzo parang pinagkaitan? Kasi ang liit ng kay Kuya. Sakto lang. Anak, ang aga mo naman. Wika ni Papa. Siyempre, birthday ko. Wika ako. At ito, nagbihis lang si Papa at nagtungo na kami sa palengke. At eto na, ang daming pinamili ni Papa. Ako lahat ang nagbubuhat. Pero okay lang, kaya ko naman eh. Pero may napansin ako. Kasi naman, may nakita ko na parang pamilyar sa akin. Kaya nilapitan ko agad. Hoy, bata. Ang aga mo naman dito. Wika ako. Kuya, ikaw din. Maaga ka din. Wika naman niya. Paninda mo ba yan? Tanong ko sa kanya. Kasi naman, nakaupo siya sa harapan ng mga saging. Oo, para may pambili kami ng bigas.
at may pambaon sa school. Wika niya sa akin. Alam mo, birthday ko ngayon. Wika ako. Happy birthday, kuya. Wika ng bata. Pumunta ka sa bahay mamaya. Wika ako. Sige kuya. Alam ko naman ang bahay mo eh. Lagi kasi kitang nakikita dun sa inyo kapag nangangalakal ako ng bakal bote. Wika ng batang ito. Grabe. Sa buong buhay ko, di ko naranasan yung ganito. Lahat ng nararanasan niya. Pero kahit mahirap ang pinagdadaanan niya, lagi pa rin siyang nakangiti. Kaso yung sipon niya, tulo na naman. Ay naku. Siya yung bata na makulit dun sa polls. Kaya ito, nagpaalam na ako sa kanya. Basta ang sabi ko, isama niya lahat ng mga kaibigan niya at bubusugin ko silang lahat. Kaya ito, bumalik na ako kay Papa. Mukhang magpapaparty talaga si Papa. Ang dami masyado ng binili niya. Kaya naman ito, nung matapos kami bumili ng mga panghanda ko, umuwi na agad kami ni Papa. At pagkarating namin sa bahay, dumiretso na agad ako sa kwarto. Kasi gigisingin ko na si Kuya Enzo at si Alec. Kasi naman ito, tulog na tulog pa sila. Magkayakap pa din. Ang pangit talaga ni Kuya Enzo matulog. Nakanganga, tapos tululaway. Pero si Alec, parang ang bait kapag natutulog. Ang amo ng muka, tapos parang di manlalaban. Kuya Enzo, Alec, gising na. Tanghali na. Wika ako. Tapos ito, sinusundot ko yung butas ng ilong ni Kuya. At ito, halos sabay silang gumising kaso parang nagkagulatan ata. Ewan ko ba kung bakit. Magkayakap lang naman sila. Ano nakakagulat dun? Ay, gago. Akala ko si Bunso ang kayakap ko. Wika ni Kuya. Kuya Enzo, mamaya ka na magsalita. Mahiya ka naman kay Alec. Nakakahilo yung amoy eh. Wika ako. Bunso, ikaw inaasar mo na naman ako. Pasalamat ka at birthday mo. Nako, magiging mabait ako ngayong araw. Wika ni Kuya Enzo. At eto naman si Alec. Nakangiti lang. Ayaw magsalita. Kaya eto, dahil kaarawan ko ngayon, buhay prinsipe muna ako. Puro utos lang ako kay Kuya. Habang si Papa at si Alec, ayun, nagsisimula ng ihanda yung mga binili namin ni Papa sa palengke. At dahil kaarawan ko, nagpagupit muna ako. Nagpunta agad ako dun sa barbero na malapit sa bahay namin. Siyempre, dapat pogi. At eto na. Nung matapos akong makapagpagupit, diretso uwi na sa bahay. Kaso pagkarating ko, nakakainis si Kuya. Nilalawayan yung ulo ko. Bad trip eh. Puwera usog Bunso. Bagong gupit eh. Wika ni Kuya. Kuya, ano ba? Nakakainis ka. Wika ako. Kaya ito, naligo na ako agad pagkarating ko. Sabalit habang naliligo ako, napapaisip ako kay Alec. Kasi naman, tahimik lang siya. Hindi katulad nung unang beses na nagpunta siya dito. Bakit kaya tahimik si Alec? May problema ba siya? Tapos yung mga mata niya, parang malungkot.
Ano kayang problema ni Alec? At eto, nung matapos na ako maligo, paglabas ko, nakita ko agad yung cake sa lamesa. Nakaka-bad trip. Kasi naman, bakit kulay pink? Nakakainis. Subalit si Alec, nakititig lang siya sa cake na pink. Gutom na ata si Alec. Baka bawasan niya yun ha. Pero kakaiba eh. Kasi tulala siya sa cake na pink na may 16 numbers na kandila. Ngayon lang ata nakakita ng cake na pink si Alec. Kaya eto, nagbihis na muna ako sa kwarto ko. Pagkalabas ko, tulala pa din si Alec sa cake ko na kulay pink. Parang gusto ko na tuloy hiwain ang cake ko. Tapos, ipapatikim ko na kay Alec yung hiwa ko. Baka kasi gutom na siya. Di niya lang sinasabi. Kaya eto, lumapit ako sa cake ko na kulay pink. Tapos, itinuso ko yung daliri ko. Nagulat si Alex sa ginawa ko pero mas nagulat siya nung ituro ko sa bibig niya yung daliri ko. Ipapatikim ko lang sa kanya yung cake. Nathan, ano ginagawa mo? Wika ni Alec. Supsupin mo na habang wala nakatingin. Wika ako naman. At ayun, ginawa nga ni Alec pero nakiliti ako. Parang gusto ko ulit tusukin ng daliri ko yung cake. At si Alec naman, mukhang nasarapan sa cake. Parang gusto ulit, pero mamaya na. Dahil hindi pa ako nakakapag-blow ng candle. Sabi nga nila, blow muna bago kain. Yung cake ha, baka kung anong iniisip nyo. Ay nako.